malilim yung ano dito. Yo, what is up, real bloods? So for today's reel is magmo-moto camping naman tayo, no? So hindi natin kasama yung family ngayon. Solo camping tayo, solo ride. Ayan, ayun yung rig, yung tent, yung table, puwan, tsaka ibang gamit. So medyo mabigat siya pero goods lang yan. So dito tayo mag-i-start sa may bunga, Pasig. So tara, let's go. Yeah, share ko lang yung yung paano naging setup ko ng rig dito sa motor. Medyo mabigat nga lang siya kasi sobrang daming gamit, pero all goods lang. Nagawa naman ng paraan. So tara. So mga dadaan natin: Taguig, Parañaque, Muntinlupa, San Pedro, Biñan, Santa Rosa, Cabuyao, Calamba, Los Baños. Ayan, Los Baños, ano pa ba? Chaong, Batangas Road, Rosario, San Juan. San Juan, tapos Lobo na, yan. So tara. So guys, mukhang masamang balita to. Ayaw mag-start ng motor natin, hindi ko alam kung bakit. So syempre, hindi naman tayo mechanic, hindi ko alam kung paano ito troubleshoot. Pero bigla siyang uminto eh. Gagawin natin ito, hindi tayo makakapag-ride. Hindi ko rin alam paano makakauwi, no? So shit. Kung makakauwi tayo, papalit tayo sa sasakyan. Pwedeng mag-ano na lang tayo, pick up na lang or yung Mirage. Pero ito sumuko na, hindi ko alam bakit. So nandito pala, thankful ako, nandito pa lang ako sa may C5. Ayan. So yun lang, dito kakayanin. Bad trip, pero okay lang, all goods lang. Di talaga mawala sa biyahe yung ganito eh, no? Yung problema, or meron mang hindi nagka-problema, all goods lang. Pero may mga times talaga ganito. So nakakalungkot, no?
Pagpahingin lang natin ng konti, baka sakali mamaya magano. So yun lang, share ko lang. Buti dito nagka-berya kasi kung halimbawa nasa bandang liblib na tayo, eh hindi na natin sobrang laking problema na ito. So yun lang, no. Tamang tulak tayo ngayon, bad. Ay na yun. Wala kayong mag-start, no. Yo, what's up? What's up, real bloods? So ayun tayo ngayon. Tamang hila. Napornado yung lakad natin na mag-moto camping kasi kaproblema sa motor. So change plan. Naman tayo. Bad trip. Yo, what is up, real bloods? So yung nangyari ngayon, no, medyo masalimuot kasi dapat moto camping tayo from Pasig to Lubo, Batangas. Kaya lang naging problema natin base dun sa mga taong tumulong at tumingin, natuyuan ng langis. So hindi ko naman na-expect yun kasi regular naman ako nagpapa-change oil ganyan. Pero aware ako na nagbabawas siya ng langis. Hindi ko lang talaga ina-expect na parang mauubos yung langis ng motor, no? Kasi ano pa lang, nasa 1,500 pa lang yung tinatakbo magmula nung nagpa-change oil ako. So meaning parang sumabog ata yun or ano, basta natuyuan ganun. So bali ngayon nasa 9:31 na ng umaga at nandito pa rin, kakapasok pala ng SLEX. So bali dinala ko na lang yung pickup kasi hindi talaga pwedeng hindi matuloy, eh. Kasi sayang naman yung oras at pagkakataon, di ba? Ang tagal kong binagandaan to. So syempre sayang, eh. Gusto ko talaga moto camping lang kasi namimiss ko na rin mag small bike na ano mo yun, yung long drive na small bike lang yung dala kasi masaya yung ganun, eh. Tayong ice, baka sa dulo wala.
CR. 500 yung rate ng car camping at 100 lang yung entrance, tapos 30 pesos sa ecological fee. So napili ko tong campsite na to kasi ito medyo liblib yung dating, medyo gubat yan, tapos maganda, malilim. Yun lang yung advantage kasi tinignan ko lahat na nakapili. Hi ate. Hello. Hello. So ate, magka-camping ako, car camping. Solo po? Solo lang. Nakausap ko na si tatay, saan ba yan? Nandun yan. Nandun. So yun lang, no? Paano po ba ang magbabayad agad or Bakit? Bukas na po. Pwede kahit bukas? Sige. Ilang Hindi- gabi po? Bali 2 nights. 2 nights. Ngayon tsaka bukas. 2 nights, 3 days po ba? Then, ilan pong, ayan, anong size po ng tent? Yung ko yung tent ko medyo malaki. Magkano ba yun? Mas malaki po sa mga yan. 500. 500. Pwera pa yung car camping. Opo. Sa car, 500. Tapos malaking tent, 500 din po. Tapos entrance, 100 po. Bali 1-1. Okay. Tapos Sige. kapag 2 nights, times 2 po yung sa car. Car and sa tent. Sige. Pero entrance po, 1 time lang po. Okay. So goods tayo dun. Yun yung mga rate nila. Okay. So guys, dito ko napili kasi dito malilim. Malilim yung dito. Yung spot na nakuha natin. yelo hanggang bukas. Airbed. Yan muna yung papagpagan natin yan.
Lamesa, syempre. Buhay na natin. Buhay natin. Ganda ng view. Harap ng beach. Solid. Ito lahat ng mga ano natin. Gamit, panluto, pagkain, ihawan. So, bag, gadget, charger, saka upuan. Actually guys, pwede naman ako mag-single tent o yung double tent na ano. Ang regular design ng klase ng tent. Pero ang problema kasi nun, pagka yung mga gamit, pag magliligpit ka na, like for example, uminom ka, o halimbawa, medyo napasarap ka, pag pagod ka na, tapos lasing ka pa, alam mo yun, parang hirap magligpit eh. Unlike dito, pagka, halimbawa, pagod ka na, di mo na kayang magligpit pa. Antimano, nandito na agad sa, ano mo, nasa tent mo na agad. Hindi ka na mag-aalala pa na, uy, kailangan ipasok yung ganito, pasok yung ganyan. Actually, kung natuloy yung, ano, yung, auto camping natin, kung di nasira si Petra, ganito magiging design ng setup pa rin. Tapos, advantage nun, pwede mo nga ipasok yung motor dito eh. Ganun siya ka-safe. Di ba? Pag sinarado mo to, isang buon to, hindi ka mag-aalala na may naiwan kang gamit sa labas, ganyan. Dito, andito na lahat ng gamit mo sa loob. Sasarado mo na lang yan, tas all goods na yun. So yun guys, tapos na. Fishing rod. Para bukas kung magpi-fishing man. So yan, bali tapos na. Yan, bali yun yung setup. Ayan yung beach. Ba, ang ganda. Tapos, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ayan yung puno. Puno ng nyog. Tapos, nasa gitna yan yung view natin, nakaganyan. Oh, panis. Diba, ang ganda. Kaya pagka bago kayo mag setup ng tent nyo, tignan nyo muna kung ano yung magiging problema. Ito pinaka-problem talaga pagdating sa mga ganitong klase ng spot is yung pegs. Kung wala kang budget, di ka makakabili ng mahabang pegs na pang malalim. So mahirapan ka. Pinaka-solusyon dyan, gamitin mo yung mga puno. Yan. Ginawa kong pegs. Pakita ko sa inyo yung loob. Ayan, simple lang yung loob. Yan yung mesa, puwan, cooler, bag. Mamaya yung mga importanteng bagay, dito ko na yung papasok sa loob. Diba? Ganun siya ka-safe. Ayan o. Magbungad pa lang sa'yo, yung beach na yan. Pak! Panis!
So yun guys, kape tayo sa tabing dagat. Ayun yung setup. Pakita ko sa inyo yung andito, yung klase ng dagat dito. Yeah, tara. Pakita ko. Ganda rito kasi ito yung campsite dito na medyo liblib. Ayun kung makikita nyo, dahil puno, malupa, talo, bato lupa. Siyempre kung i-differentiate mo siya sa ibang campsite, iba lang, puro bato tsaka puno ng nyog. Unlike here, dito sa spot na to, malapit siya dun sa sikat na bato, ayun, no? Yan. So bukas, papaliparan natin ang drone yan. Sa ngayon kasi medyo mahangin. Ang dami pupunta dun, ayun, no? May mga tumatapak dun, mga naka 4x4. Tayo lang, dito tayo. So isa sa pinakamagandang dito, spot is dito kasi kung makikita nyo, sobrang lawak ng spot. Yan. Sobrang lawak nyan. Wait lang, nahirapan ako kasi may dala akong power bank. Yan, bigot no. So yan, share ko lang sa inyo. Yun, okay na. Yun na. So dito sa spot na to, sobrang haba nung shoreline, sobrang lapad. Lalo na sa spot na to. Ito yung campsite na kung saan tayo nag-camp. Ayan, maliit lang, pero parang lumalabas kanila yung side na to. Yung kanila na yan, punta dun sa may sikat na bato, yun dun. Tapos dito may iba pang may iba pa dito campsite. Iba yan, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ata. Tapos nandyan yung Unika Iha na alam niyo, sikat sa Facebook, social media. Doon naman maganda yung puno ng nyug doon. Ang problema dito, kung may kasama kay bata, babantayan nyo. Tapos kailangan kung may lumangoy, may kasama kayo. Kasi kung hindi, feeling ko medyo malalim. Part mo to, malakas yung agos. Makikita nyo yan, haba na shoreline niya. Ito mga kung tatansya ito, mga 5 kilometers siguro. Hanggang dun. Meron pa yan dun, maganda sa may sa may lighthouse. Meron din shoreline dun, napakaganda. Ito maraming spot dito na maganda. So ibang perspective, no? Iba kasi na ibang gusto natin, minsan white sand, pino buhangin. Dito mabato, pero mga klase ng bato dito hindi mo masakit na pa para mga pebbles lang. Although may malalaki pero hindi naman siya matatalas. Tapos andun yung campsite natin, solid, dito punta. Tapos di ba long weekend ngayon, iba nag-uwian na. So ako late ako pumunta. Nakarating ako dito mga 12. Tapos pagdating ko dyan, tama ako doon hanggang dulo. Pinakilar ko muna yung mga gandang spot. Sooner or later, meron naman yan dyan. Marami na yan. Pinulong naman pa yan kasi may mga ginagawang campsite dyan. So balang araw mamimili na lang kayo kung ano gusto nyo. Pero yung shoreline talaga nagdala, the best. Yung shoreline, pwede yung patuboy yung mga bata dito katulad doon, dahil bata doon, naglalaro doon. Ganda yung spot na to, mahangin yan. Sooner or later yung mga
ngayon ayoko muna maglakad kasi medyo napagod ako i-setup. Bukas try natin mag-fishing. Siyempre mag-swimming na rin, di ba? Tapos maganda tayo doon. Ang maganda doon eh. So yun lang, no? Ganda ng spot na to. Solid. Hindi mo mag-vlog pag nalihawak na.
Aangoy na natin yan guys. Luto na yan. So guys, kain tayo. Magandang gabi. Eating time. Ang ulam natin is inihaw na tilapia. Magtitira tayo ng kanin para bukas hindi ako magsasaing. Okay. Kaya hindi ako kakain ng madami kasi naman may iinom tayo eh. Mahirap na pag bloated. Charot. Sausawa natin. Ito masarap pag nagkakamping. Kaya pa, tahimik. Walang gulo. Walang issue, walang chismis. May chismis yung sarili mo. Ano kayang pangarap ko someday, ganyan, di ba? Mga ganun ba? Pag kinismis mo sarili mo, mas ang tinatanong mo, ano eh, kung ano yung magiging tama para sa'yo. Hindi ko tulad pagka may ibang tao kasama. Hindi nababaya ang chismisan. Mga chismisang hindi maganda. Sarap guys. Sarap. Ano kasi ito eh, inihaw ko ng may kaliskis para hindi masunog yung loob. Sili.
Tama na yan. Inuman na pa. Coca-Cola, baka naman. Charot. Yun o. So sana yellow pin, tanigi, o tambako lutulingan, bahala na. Basta iiyawin, sarap kasi nun. Bili tayo ng dalawa, isang sabaw, isang ihaw. No? Para solid. Shot ulit. Pak. Dali boy. Sarap ng solo camping. Sobrang relaxing, tahimik. Chill na chill. Actually, pwede ako mag-bonfire pero ayoko na mainit. Tama na yung malamig yung pakiramdam bago matulog. May footage naman ako na may bonfire. Kanina nung kumakain. Ganda nga nun eh. Pero ngayon habang umiinom, wag na kasi nakaligo na tayo eh. Nainitan lang tayo bago matulog. So, all goods na to. Chill lang. Tagay pa. Parang patis eh. No? Patis. So guys, share ko lang ulit sa inyo ah. Dalawa na lang kaming campers dito. Yung isa Paris pa. Mamaya masigabong talpakan na yan. Valentine's pa naman. Tayo wala. Palakpakan na lang tayo. Cheer. Cheer na lang natin sila. Wait lang. Sakto na pampatulog. Yo. Lahat na nakasubaybay sa Real Blood PH, YouTube and Facebook page. Sa TikTok kung meron man. So, hindi ako ganoon kadalas mag-upload no dahil medyo challenging. Kasabay natin yung trabaho tsaka paggawa ng mga ganitong klaseng content. So, kung yung nagugustuhan niyo yung mga ganitong klaseng content, nood lang kayo. Sabay tayo mag-chill. Yan, tamang chill lang naman eh. Ayan yung spot natin. So, sa lahat ng mga sumusuporta, maraming salamat. At huwag kayong magsasawang sumuporta at sana nandiyan pa rin kayo magmula umpisa hanggang ma-reach natin yung goal natin, syempre. At kung sakali man, no, I hope na yung first 1,000 subscribers natin, mabigyan ko ng Real Blood PH t-shirt sana. O kaya, cup. T-shirt or cup. Pininiisip ko eh. So, hopefully, magkaroon tayo ng blessing, no? Bahala na si Lord dyan. So, yun yung pangarap mong gawin. Kung sakali man. 1,000 subscribers sa YouTube. Okay? Thank you. Salamat sa support. Real Bloods. So, good night na guys.